Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang anggulong ikinadena. Ang isang dalagang may diferensya sa pag-iisip, kaya hindi siya nakaligtas ng masunog ang kanilang bahay sa Las Piñas. Paalala ng ilang eksperto, bukod sa delikado, mas lumalala ang kondisyon ng pasyenteng may mental illness kung siya ay ginagapos o ikinukulong. Saksi si Cara David. Tuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sunog na halos tumupok sa dalawang palapag na bahay na ito sa Barangay Almansa 1 ng Las Piñas City. Sentro ng pagsisiyasat ang pagkamatay ng mag-inang Daisy Sarmiento, 72 anyos, at ang 32 anyos niyang anak na si Janet. Bukod kasi sa posibleng hindi agad nakalabas dahil sa grills ng bahay, may impormasyon ding natanggap ang mga investigador na nakakadena si Janet. Katulad ng nabanggit doon, may diferensya daw sa pag-iisip. Kasi minsan daw parang nananakit o kaya umaalis ng bahay. Bago nito, isang 7 taong gulang na may sakit din sa pag-iisip ang kasamang natupok sa pagkasunog ng isang bahay noong nakaraang taon matapos siyang ikadena ng kanyang mga magulang. Sa isang bansa kung saan mataas pa rin ang stigma o hindi magandang pagtingin sa mga taong may problema sa pag-iisip, hindi na bago ang mga insidente ng paggapos o pagkukulong sa kanila kahit ng mga kaanak. Yun lang ang problema namin kung bakit ayaw nilang dalhin dito sa amin. Pero ayon sa mga psychiatrist, mali ang igapos ang isang pasyenteng may mental illness. Alam pa rin nilang nakatali sila, alam nilang kung sino nagtali sa kanila. So, yung mga paniwala nilang mga tinatawag nating delusion nga, mas lalo pang tumitindi. Imbis na ikulong, dapat daw ilapit sila agad sa isang psychiatrist. Mas mainam ding kausapin at arugain ang pasyente para sila'y kumalma. May mga gamot ding maaaring ibigay para matulungang kumalma ang isang pasyente. Tulad na lang ng anti-psychosis vial na ito na 100 pesos per month lamang kada injection. May solusyon naman. Ang gaganda ng mga gamot ngayon, isipin nyo tao pa rin to. Di ba? Dapat humane pa rin yung pagtrato sa kanila. They have the right to be respected and to be treated with dignity. Gayunman, dahil sa presyo ng ilang gamot, mabigat pa rin ito para sa mga mahihirap. Mahalagang mismo ang gobyerno ay may mga programang umaalalay sa mga ganitong pasyente. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.